Ang tugatog ng buhay. Kabanata 2117. Ang Grand Elder ng Plenilon Sect ang unang nanguna, hindi binibigyan ng pagkakataon ng pamilya Usoro na magsalita man lang. Napakalakas. Ang lalaking ito, mas malakas siya kaysa sa tagapagtanggol. Naalarma si Alex. Gayunpaman, hindi nararapat para sa kanya na gumawa ng isang hakbang ngayon dahil nakatawid siya sa Lightning Tribulation. Ang epekto ng Chaos Tree sa pagprotekta sa Heavenly Tribulation ay naging dahilan para hindi rin mapagkakatiwalaan ang Lightning Tribulation. Bagamat nakatawid na siya ngayon sa Lightning Tribulation, hindi pa niya natatanggap ang basbas ng Golden Light of Lightning Tribulation, at ang kanyang cultivation level ay tila hindi rin umabot sa panganay. Sa halip, ito ay naging lubhang kakaiba. Kailangan na niya ngayon na maghanap ng oras upang patatagin ang kanyang paglilinang. Kung hindi, ang kaharian ay maaaring hindi tumaas ngunit babalik sa gininto ang core. Niyakap niya ang kanyang anak at hindi kumibo. Ang ganitong pag-uugali ay naging dahilan upang ang pamilya Usoro ay magmukhang mas hindi komportable. Sa naipon na sama ng loob, hindi nila maiwasang magsalita. May pagkakamali ba, Young Lord Rockefeller? Hindi ka ba napakalakas? Hindi ka ba isang walang katulad na dalubhasa na kayang pumatay sa dakilang ministro ng Starborn City? Bakit nakatayo ka dyan ngayon? Bakit ayaw mong kumilos? Hindi pa rin kumikibo si Alex. Pati si Frostine ay naantig. Kuya, ano bang problema mo? Medyo nasugatan ako sa panahon ng kapigatihan ngayon at kulang ako ng tunay na diwa kaya hindi ako makagalaw, walang magawang sagot ni Alex. Mabilis na naalala ni Frosty na hindi naligo si Alex sa Golden Light of Lightning Tribulation para makabawi sa kanyang mga pinsala pagkatapos ng Tribulation. Ang kawalan ng Golden Light of Lightning Tribulation ay patunay na ang kapigatihan ay hindi naging matagumpay. Ang kakaibang bagay ay na kung ang kapigatihan ay hindi matagumpay, ang isa ay karaniwang nagiging abo sa lugar. Pero, bakit buhay pa siya? Nag-aalala rin si Frostine. Naisip niya noon na madaling mapatay ni Alex ang tagapagtanggol kaya dapat ay makisama siya sa mga tao ng Plenilon Sect. Pumasok sa Misty Swamp dali. Sigaw ni Alex. Papasok. Pumasok para mamatay. Ito ay isang Misty Swamp at walang magagawa ang mga tao tungkol dito ngunit talagang pinababayaan mo na kami. Hindi pa ba sapat na sinasaktan mo kami? Ang isang tao mula sa sideline ng pamilya Usoro ay hindi maiwasang magsalita ng masama tungkol kay Alex. Sa sandaling iyon, isang espada ang lumipad at agad na pinugutan ng ulo ang babaeng nagsalita. Ang gumawa ng hakbang ay hindi mula sa Plenilon Sect kundi si Elder Usoro. Kung sino man ang maglakas loob na hindi gumalang sa Young Master, patayin silang lahat. Gawin ka agad ang sinabi ng Young Master, pumunta ka sa Misty Swamp habang may pagkakataon ka pang mabuhay. Kung hindi ka papasok, hindi ka makakaligtas ng higit sa 1 oras ng tsaa. Tumanggo si Alex kay Abel. Hawak ang kanyang anak na si Bubbles, nanguna si Alex at nauna sa paglalakad, ako ang manggenguna para sa iyo. Swish swish swish. Bagamat medyo maluwag ang kanyang tunay na essence at hindi niya magamit ang instantaneous movement, gumalaw pa rin siya sa bilis na hindi mabagal. Ito talaga ang gilid ng Misty Swamp. Pagkaraan ng ilang daang metro, isang makapal na ulap ang kumulimlim sa buong lugar at ang paningin ay lubhang nabawasan. Ang susi ay naapektuhan din ng divine sense ng fog dito. Sa pamamagitan ng sentido lamang na nakadarama ng hanggang ilang metro, sila ay ganap na hindi makakita ng anuman na higit sa 10 metro. Imbes na magulat si Alex ay talagang natuwa si Alex nang makita ito. Ito ang perpektong lugar para makatakas. Hanggat ang mga tao ng Plenilon Sect ay pumasok sa ambon at lumakad ng malayo, sila ay magiging bulag. Sa sinaunang sasakyan, ang Grand Elder ay nakatayo sa gilid na may malungkot na mukha, nakatingin sa mga miyembro ng angkan ng Usoro na pumasok sa latian. Isang disipulo sa tabi niya ang nagsabi, Grand Elder, lahat sila ay nakapasok na sa latian. Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba natin silang habulin? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2118. Papasok.
Lumabas ang mga immortal na pumasok. Sigurado ka bang gusto mong pumasok? Umisi sa disipulo, sinabi ng Grand Elder, narito, ang mga taong walang background ay pinapatay. Pagkatapos ng lahat sa mga tao ng pamilya Usoro, ang pagiging patay o buhay ay hindi gaanong mahalaga. Ngayon, bumalik at kolektahin ang mga bangkay ng mga tao ng pamilya Yggdrasil. Magkaroon ng magandang libing. O siya nga pala, kumpiskahin ang ari-arian ng pamilya Usoro. Sino sa mga disipulo ng Plenilon sect ang papasok sa mapahamak na lugar na ito? Nang marinig ang sinabi ng Grand Elder, agad siyang nakahinga ng maluwag at masayang umalis. Gayunpaman, ang Grand Elder ay nag-iwan pa rin ng ilang tao upang bantayan ang intersection kahit hanggang sa katapusan ng 7 araw. Hindi kami hinabol ng mga taong Plenilon sect. Matagal na tumingin si Frostin sa likuran at matapos matiyak na lumipad na ang sinaunang sasakyan, nakahinga siya ng maluwag. Masyadong makapangyarihan ang mga tao ng Plenilon sect sa pagkakataong ito at hindi ito isang bagay na maaaring labanan ng pamilya Usoro. Ang maikling pagtatagpo ay nagdulot ng buhay ng pamilya Usoro ng higit sa 100 tao. Bukod dito, mas maraming tao ang nasugatan. Asawa. Kailangan mong kumapit. Hindi mo maiwan ang mga bata at ako. Mama, gising. Master. Iligtas mo ang aking ina. Handa akong ibigay sa iyo ang kahit ano. Tatay ng bata, kaya mo pa bang maglakad? Natatakot akong hindi ko mailigtas ang paa na ito. May mga iingay ng panaghoy at pagiyak. Maraming nasawi ang pamilya Usoro sa pagkakataong ito. Ang pagkamatay ng kanilang mga ina po ay hindi kakaunti. Ang Shadow Guards ang unang nagpasa ng bigat. Sa orihinal na 3,000 Shadow Guard, wala pang 300 tao ang nakaligtas. Ang pamilya Usoro ay nawala ng hindi mabilang na mga ari-arian. Dahil hindi nakatiis, naglabas si Alex ng ilang bote ng sagradong gamot sa pagpapagaling mula sa kanyang storage ring at ibinigay kay Frostin. Ate, narito ang isang bote ng Major Rejuvenation Pills. Gamitin ito para sa lahat ng nasugatang clansmen. Hanggat maaari pa silang huminga, dapat silang lahat ay gumaling. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nagkaroon ng hindi pagkakatugma ng mga tinig. May nakakuha ng Major Rejuvenation Pill at direktang itinapon ito sa latian. Hindi mo kailangang magpanggap na mabait. Dumating sa puntong ito ang aming pamilya Usoro dahil sa iyo, sugo ng kamatayan. Patay na ang asawa ko at ayaw ko ng mabuhay. Kung mayroon ka nito sa loob mo, patayin mo na ako ngayon. Young Master. Kalokohan. Isang tao ang nanguna at ang iba naman ay agad na sumunod. Hindi bababa sa 200 Major Rejuvenation Pill ang itinapon sa latian. Galit na galit si Abdel at umungol ng mahigpit. Anong gusto mo? Nagre-rebel ka ba? Kunin agad ang mga tabletas at lumuhad at humingi ng tawad sa Young Master, kung hindi, traidor kayo sa pamilya Usoro at pupugutan kayo ng ulo. Old Master, hindi na kailangang magalit. Naiintindihan ko ang nararamdaman ng lahat, sabi ni Alex. Gayunpaman, ang natanggap niya ay hindi maihahambing na mapang-akit na mga mata. Alam ni Alex na hindi siya maaaring manatili dito. Sino ang nakakaalam kung may mga tao sa loob na nabulag ng puot ay sasamantalahin ang kanyang kahinaan upang hampasin siya o ang kanyang anak na si Bubbles. Ang gayong panganib ay kailangang alisin. Manatili kayo rito para magpagaling at magpagaling. Magpapatuloy ako at tuklasin ang daan. Tinawakan ni Alex si Bubbles at naglakad papunta sa harapan pa isa-isang hakbang. Young Master. Nanginginig ang boses ni Abdel. Nakangiti si Alex. Huwag mo akong sundan. Matandang Master, ikaw ay isang mabuting tao. Ang aking ama ay minsang naging mabait sa pamilya Usoro at pagkatapos ng panahong ito, ibinalik mo ang kabaitan. Little brother, hindi madaling tanggalin ako. Nakapagdesisyon na ako. Kung saan ka pupunta, pupunta ako. Susundan kita hanggang sa dulo ng mundo, dagdag pa ni Frostin. Ikaw. Let's go, scouting. Inailan ni Frostin si Alex at mabilis na naglakad patungo sa harapan. Kabanata 2119.
Nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya sa mga angkan na iyon na tumalon ng may galit sa kanilang mga puso, at kahit na naiintindihan niya ang mga ito, hindi niya kayang lampasan ang mga ito ng emosyonal. Habang lumalayo siya, mas lumakapal ang hamog. Bagamat mas malakas ang cultivation realm ni Frostine kaysa kay Alex, talagang bulag siyang pumapasok pagdating sa navigation. Naglakad siya sa latian sa kahabaan ng lupain at hindi nagtagal ay nawalan siya ng direksyon. Bukod dito, pagkatapos ng paglalakad ng wala pang 10 minuto, nakaramdam siya ng mali. Siya ay Nolason. Sa kabaligtaran, walang nangyari kay Alex. Maging si Bubbles na buhay din at sumipa ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkalason. Ito ay dahil si Alex mismo ang tagapagmana ng Ultimate Book of Medicine. Mayroon pa ring 12 rune ng mga sinaunang ipinagbabawal na sining sa kanyang katawan, kaya kahit isang mahusay na sandata tulad ng Chaos Tree at mga ordinaryong lason ay ganap na hindi nagawang saktan siya. Para naman kay Bubbles, mas ligtas pa siya sa natural na banal na sala-sala na nagpoprotekta sa kanyang katawan. Kapatid, naniniwala akong Nolason ako. Bilisin mong kunin ang bata at umatras. Huwag mo akong pansinin. Ginamit ni Frostine ang kanyang lakas para labanan ang lason. Gayunpaman, nalaman niya na habang ginagamit niya ang kanyang enerhiya upang gawin ang kanyang tunay na essence flow, ang kanyang mga sintomas ng pagkalason ay naging mas matindi. Hindi nagtagal ay nahihilo siya at hindi makalakad. Nagmamadaling kumuha si Alex ng tableta na lumalabag sa limitasyon at sinabihan siyang inumin ito. Nang makita ni Frostine ang limit breaking pill, nagulat siya. Ito ay isang tabletang lumalabag sa limitasyon. Kuya, paano ka nakakuha ng ganoong advanced na tableta? Alam mo ba na minsang ginugol ng pamilya Usoro natin ang kalahati ng ating kayamanan para makakuha ng ganoong tableta? Tumango si Alex. I've heard of it, pero, huwag kang masyadong mag-alala. Ang elixir na ito ay talagang hindi mahirap pinuhin. Siguradong kinatok ka ng Remedy Palace. Medyo marami pa ako dito na lahat ay pino ko ang sarili ko. Ikaw mismo ang nagpino nito. Ikaw, isa kang alchemist. Habang binibigkas ang mga salita, direktang inilagay ni Alex ang elixir sa bibig ni Frostine. Hindi gaanong naramdaman ni Alex nang dumampi ang kanyang mga daliri sa kanyang malambot na labi, ngunit ang malalamig na mga mata ni Frostine ay umikot sa paligid na nagpapakita ng nakamamanghang mapang-akit na ekspresyon. Sa kabaligtaran, ang mabilis na sulyap ay halos na-hypnotismo si Alex. Siyam na buntot. Ito ba ang talento ng Ninetales? Magiging epektibo ang limit breaking pill sa loob ng 3 araw para protektahan ka mula sa nakalalasong miasma, sabi ni Alex. Sister, katatapos ko lang mag-cultivation pero walang idinagdag na golden light of lightning tribulation. Kailangan kong makahanap ng isang lugar sa lalong madaling panahon upang patatagin ang aking paglilinang ng tahimik. Kakaibang naramdaman ni Frostine dahil karaniwan ng matapos ang kapigatian, isang gininto ang liwanag ng kapighatiang kulog ang lilito. Ito ay maituturing na isang kabiguan kung hindi man. Bago ito, palagi niyang iniisip na hindi nalampasan ni Alex ang kapigatian, kaya naman bigla siyang nawalan ng kakayahan sa pakikipaglaban. Sa wakas, pagkatapos ng isa pang 30 minutong paglalakad, nakarating sila sa isang punso. Hindi ito mukhang napakalaki, ngunit nagkataong may kuwebang bato sa ibabaw nito. Pumunta ka doon at tingnan mo. Sa sandaling makatapak sa kuwebang bato, naramdaman nilang umiikot ang langit at nagbago ang lahat sa paligid nila. Mag-ingat ka ate. Ito ay isang formation. Niyakap ni Alex ang kanyang anak, hinayla si Frostine sa kabilang kamay at lumipat ng 3 hakbang pakaliwa. Ito ay hindi isang napakakomplikadong forma sayon. Nakilala agad ito ni Alex sa bukas na estado ng kanyang buday. Iniling niya kay Frostine na hawakan muna si Bubbles para siya mismo ang magresolba sa formation. Sa loob lamang ng 2 minuto pumutok ang forma sayon. Ibinunyag nito ang tunay na anyo ng loob ng kuwebang bato. May nakita silang 3 patay na nakaupong magkatabi sa pinakaloob na bahagi ng kuwebang bato. Sa harap nila ay isang stone table na may mga wine cups at wine jars at kahit isang chessboard.
Tiningnan ni Alex ang tatlong patay na tao at walang gaanong pakiramdam. Gayunpaman, namangha si Frostine. Kilala ko siya, sabi niya, itinuro ang isa sa kanila. Siya ang Sectmaster ng Plenilun Sect. Hindi ba dapat nasa sekta pa siya? Paano siya namatay dito? Mukhang matagal na siyang patay. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 2120. Walang pakialam si Alex sa lahat ng ito. Medyo kakaiba ang pakiramdam niya. Ang kanyang chi ay hindi organisado at gumala sa kanyang buong katawan, hindi ma-condense. Ang gininto ang core ay ganap ng naging isang malaking lawa. Tama iyan. Ang kanyang gintong bulitas ay nabasag sa panahon ng kapigatian at pinag-aralan niya ang mga talaan ng Ultimate Book of Medicine. Ang gininto ang core ay sinundan ng panganay at ang proseso pagkatapos ng kapigatian ay upang masira ang core at gawin itong isang sanggol. Gayunpaman, pagkatapos na masira ang kanyang sariling gininto ang core, sa halip na ang panganay ay lumabo, ito ay higit na katulad ng isang sirang itlog, ang mga nilalaman nito ay kumakalat sa buong lugar at nagiging lawa. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito makapag-condense. Para sa iyo ito, ate. Hindi makapaghintay si Alex na mag-isa ngayon. Wala siyang choice. Sa pamamagitan lamang nito maaalagaan ni Frostine ang kanyang anak. Ngunit hindi makagawa ng gatas si Frostine kaya kumuha siya ng light spring water, ginamit ito bilang kapalit ng gatas ni Bubbles. Kailangan talaga niyang magpasalamat kay Frostine dahil hindi siya pinabayaan. Kung matagal siyang nag-iisa, walang mag-aalaga sa bata na magiging isang malaking problema. Nang malinaw na nailatag ang lahat, agad na lumuhod si Alex at sinimulang itaas ang kanyang sigla. Si Richit Asterisk. Sa Starborn City, dumaong ang gintong kariton sa lumang mansyon ng pamilya Usoro. Isang grupo ng mga disipulo ng Plenilun Sect ang walang habas na nag-aalis. Ang pamilya Usoro ay ang nangungunang magnate sa Starborn City kaya mayroon pa rin itong malaking kayamanan. Ang mga malalaking kahon ng mga espiritual na bato ay dinala mula sa panloob na patio pati na rin ang lahat ng uri ng bihirang mga halamang gamot. Ginawa nito ang Engrandi na umiinom ng tsaa sa makalumang siliong gawa sa kahoy na mukhang masaya. Ang paglalakbay na ito ay isang magandang deal. Hindi ko akalain na ang isang maliit na pamilya sa Starborn City ay makakaipon ng napakaraming kayamanan. Hindi. Ang Grand Elder ay biglang umupo ng tuwid, ang kanyang kumikinang. Biglang sumagi sa isip niya na kung ang tahanan ng pamilya Usoro ay nakapagtago ng ganoon kamahal na kayamanan, hindi ba't ang mga storage ring na daladala nila sa mga ito at sa kanilang mga storage bag ay naglalaman ng mas maraming kayamanan? Hindi, dapat matuklasan ng pamilyang Usoro na ito. Kailangan nating ibalik ang mga storage ring ng mga pangunahing tauhan na iyon. Sa kanyang pag-iisip, agad na tumayo ang Grand Elder, malapit ng tipunin ang kanyang mga disipulo nang gumalaw ang kanyang isip. Tumingin ito sa silangang kalangitan, tanging ang isang napakalakas na aura na nagmumula sa malayo. Ito ay isang mapoy na pulang anino na nagmamadali. Sectmaster. Nanginag ang puso ng Grand Elder. Hindi niya inaasahan na ang Sectmaster ay talagang pumunta dito ng personal. Hindi naglakas loob na maglaan ng oras, ang Grand Elder ay nagmamadaling binati siya. Sa isang iglap, isang malaki, mapoy na pulang crane ang dumaong. Nakasakay dito ang dalawang tao na ang isa sa harap ay walang iba kundi ang master ng Plenilun Sect, si Jensen, habang ang nasa likod ay malinaw na ang disipulo ng Plenilun Sect na kamakailan lang ay nasa limelight. Natanggap daw niya ang mana ng Diyos sa Hermione. Pagbati. Magpupugay na sana ang Grand Elder nang siya ay putol ni Jensen na nagmamadaling nagtanong, patay na ang ikalimang Elder na alam na natin. Paano ang kanyang storage ring at ang kanyang orihinal na magic treasure, ang treasure sword? Nahanap na ba sila? Natigilan ang Grand Elder. Nang makitang sabik na sabik ang Sectmaster na mahanap ang dalawang item na ito, tiyak na mahalaga ang mga ito. Sectmaster, hindi ko pa sila nakita, mabilis niyang sagot. Nasaan ang Fifth Elder? Doon. Sa sandaling ito, ang Fifth Elder ay hindi nahati sa slag ng Golden Light of Lightning Tribulation tulad ng Grand Officiant.
Gayunpaman, ang kanyang bangkay ay nabautismuhan din ng kidlat na kapigatian, yamang ito ay nasa saklaw ng ikalawang kidlat na kapigatian ni Alex nang siya ang nagdulot nito. Ngayon, ang buong tao ay may ganap na kakaibang mukha at walang sino man ang hindi makakita sa kanyang orihinal na mukha. Kabanata 2121. Siya si Elder Queen. Ang Sect Master ay natigilan, ganap na natulala at hindi malinaw. Oo. Si Hermione Yggdrasil ay disipulo ni Elder Queen at pamilyar pa rin siya sa kanyang sariling amo. Mabilis niyang natukoy na ang hindi kumpletong bangkay sa harap niya ay ang kanyang Panginoon. Hindi gaanong nalungkot si Hermione nang harapin ang pagkamatay ng kanyang amo. Napanood din niya sa sarili niyang mga mata kung paano ang pamilyang Yggdrasil ay natama ng kidlat ngayon kasama ang kanyang lolo, kanyang mga magulang at kapatid na babae bukod sa iba pa. Kung siya ay isang ordinaryong tao, malamang na naipikit niya ang kanyang mga mata. Gayunpaman, si Hermione ay hindi nagpatak ng isang patak ng luha. Parang walang halaga ang mga kamag-anak niya. Sa katunayan, malamang na totoo iyon. Si Hermione ay napakatalino mula noong siya ay bata pa. Mula sa murang edad, umasa siya sa isang basurang paraan ng paglilinang at nilinang hanggang sa taas na hindi maabot ng karaniwan. Iyon ang dahilan kung bakit nakuha niya ang mga mata ng mga tao mula sa Plenilon Sect na nagdala sa kanya sa kanilang mga pader. Simula noon, nagsimula na ring magbago ang personalidad ni Hermione. Nagsimula siyang maging mabuti sa kanyang sarili at inilagay ang kanyang sarili kaysa sa iba. Naiinip pa nga siya sa kanyang pamilya dahil hindi sila mataas ang katayo ang pinanggalingan at wala ring mga natatanging tao mula sa kanila. Napahiya siya ng husto at hindi niya maitaas ang kanyang ulo sa harap ng maraming mayayaman at makapangyarihang mga disipulo. Pagkatapos sa panahong ito, nagkataon na nakuha niya ang kanyang mga kamay sa manta ng Diyosa. Lalo pa nitong binago ang kanyang personalidad at naging ganap siyang mapanghamon hanggang sa puntong kahit ang Sect Master ay gustong pasayahin siya. Hindi ba siya ang pinakamataas na ranggo sa Plenilon Sect noon? Ang pamilyang Yggdrasil ay lalong hindi karapat-dapat sa kanyang bilog. Kung patay na siya, patay na siya. Ngunit para sa pangahas na sirain ng aking pamilyang Yggdrasil, babayaran ko ang utang na ito sa madaling panahon. Sa sandaling ito, ibinaba ng Sect Master ng Plenilon Sect ang sarili sa lupa sa hindi maisip na paraan at nagsimulang halongkatin ang bangkay ni Elder Queen. Hinahanap niya ang Extreme Heavens Board at ang Storage Ring. Lalo na yung Storage Ring. Nalaman lang niya kay Hermione na binigyan siya ng Diyosa ng Jade Medal nang ibigay niya kay Hermione ang kanyang mana. Ang Jade Medal ay nauugnay sa malaking lihim ng isang sinaunang sekta. Gayunpaman nang isara ni Hermione ang lugar, ibinigay niya ang Jade Medal sa kanyang Panginoon para sa pansamantalang pag-iingat. Ngayon, biglang namatay si Elder Queen. Si Jensen Springer at Hermione ay likas na sabik na mahanap ang mga bagay na iyon. Gayunpaman, walang anuman. Wala. Kahit na maghukay sila sa ilalim ng daan-daang metrong malalim na hukay at maghanap, wala silang makitang anumang palatandaan nito. Tiningnan ni Jensen ang Grand Elder, si Yangbi Faust, na may masamang mga mata. Grand Elder, mas mabuting huwag kang magsinungaling. Ang singsing sa mga kamay ni Elder Queen ay napakahalaga sa kaunlaran ng ating Plenilon Sect. Kung ilalabas mo ito ngayon, magpapanggap akong hindi nangyari. Ngunit kung itinago mo ito para sa iyong pansariling pakinabang, alam mo ang kahihinatnan. Pumalo ng talukap ng mata ng Grand Elder. Ano ang ibig sabihin noon? Naghinala ba ang Sect Master na itinago niya ito para sa sarili niyang pakinabang? Sect Master, ang langit ay maaaring maging saksi ko. Hindi ko iningatan ang singsing o sandata ni Elder Queen para sa sarili kong kapakinabangan. Handa akong sumumpa sa buhay ko. Napatingin sa kanya ang Sect Master. Pulong ng matanda sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay kakaiba ang ugali ng Master kamakailan at malaki ang pinagbago niya kumpara sa dati. Mas naging unpredictable at misteryoso ang Master at hindi masabi ni Yangvi kung ano ang iniisip ni Jensen. Sa sandaling ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gumawa ng isang masamang panunumpa sa publiko. Dahil doon, lumuwag ang mga mata ng Sect Master at sinabi niya kung gayon pag-isipan ito ng maayos.
Kung may sino mang maaaring kumuha ng singsing at sandata ni Elder Quint, sino kaya ito? WHO. Maaaring pangalanan kaagad ng Grand Elder ang isang tao. Si Alex iyon na dati niyang pinag-cross ang landas. Makalipas ang 3 minuto, nag-utos ang Sectmaster. Pumunta ka kaagad, pumunta sa Misty Swamp. Buhay man o patay, kailangan mong hanapin ang batang iyon para sa akin. Kabanata 2122. Habang ang master ng Plenilon Sect si Hermione Yggdrasil, ang Grand Elder, at iba pa ay nakasakay sa gintong kariton patungo sa Misty Swamp upang hanapin si Alex, ang nasabing lalaki ay kasalukuyang nasa loob ng isang mabatong kuweba sa isang burol na nakatuon sa pagpapatatag ng kanyang pagtatanim. Nararamdaman niya ang mga sinag ng pambihirang kariktan sa loob ng kanyang katawan, napakarilag at nakasisilaw sa mga mata. Iyon ay si Chi na umagos mula sa kanyang ginintoang core matapos itong masira. Naroon ang banal na kapangyarihan mula sa pamana ni Saitegarba, ang enerhiya ng kidlat na nilinang mula sa Ultimate Book of Medicine, ang mga anomalya ng enerhiya na nabuo pagkatapos na pumasok ang Chaos Tree at Chaos Bead sa kanyang ginintoang core, pati na rin ang kapalaran mula sa Ancient Forbidden Spell of ang 12 runes. Ang bawat isa ay umaagos sa kanyang katawan ngayon, nagmamadaling pabalik-balik sa kanyang balat at mga buto, maliwanag na nagliliwanag sa loob ng kanyang katawan. Kahit si Frosty Nosoro ay nakikita ang pambihirang larawan ng hindi mabilang na mga batis na dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Anong uri ng cultivation method ang ginagamit niya? Bakit kakaiba ito? Parang kumikinang ang mga ilaw mula sa loob ng kanyang katawan, naisip niya sa sarili. Ngunit hindi siya naglakas loob na hawakan si Alex sa kanyang mga kamay. Napaka-kritikal na mga ganitong sandali. Kung nawalan siya ng focus sa panahon ng kanyang pagmumuni-muni dahil lamang sa hindi niya makontrol ang sarili niyang mga kamay, gagawin ang lahat para sa whoosh, whoosh. Ang enerhiya ay kumukulo at ang chi ay nagbabago. Sa ilalim ng gininto ang liwanag, hindi mabilang na mga sinaunang rune ang pinagsama-sama. Ito ang pagbabago ng Ancient Forbidden Spell ng 12 runes. Sa una, 12 rune lamang ang nakaukit sa kanyang ginintoang core at pinalibutan ito. Hindi pa niya naaabot ang Nascent Soul, ngunit ang mga rune na ito ay parang patuloy na kinokopya at idinidikit ang kanilang mga sarili, dumarami ng walang anumang senyales ng paghinto. Pinaikot nila ang kanyang mga meridian at nagbukas ng higit pang mga punto ng acupuncture. Mas maraming rune ang ibinuhos mula sa mga acupoint pati na rin ang ipinagbabawal na spell. Para silang nabuo sa mga kakon na naging butterflies para makumplito. Sa madaling salita, ang bawat acupoints ni Alex ay itinuturing bilang isang ginintoang core. Ang bawat acupoint ay isang gintong core. Ilang acupoints ang naroon sa katawan. The moment Alex had the number in his mind, muntik na siyang mabaliw. Mayroong 3,000 acupuncture points sa katawan. Hindi ba't nangangahulugan iyon na mayroon siyang 3,000 gintong core? Anong paraan ng paglilinang ito? Ito ay isang sinaunang ipinagbabawal na pamamaraan. Ito ay dahil sa sinaunang ipinagbabawal na pamamaraan. Ang pamamaraan na ito ay hindi pinahihintulutan ng langit at lupa, kaya nakahanap ito ng alternatibong landas at hindi sumunod sa normal na landas. Napakaganda talaga. Kasabay nito, nararamdaman ni Alex ang palasyo ng kanyang isip na dumaranas din ng maraming pagbabago. Mayroong isang siksik na espiritual na diwa sa loob ng kanyang palasyo sa isip ngayon, at ang Chaos Tree ay naging matayog, sinaunang mga puno na napakalago at kasing taas ng 1,000 metro. Ang bawat dahon ay berde at puno ng buhay. Nag-aalala si Alex na ang kanyang isip palasyo ay masira ng puno ng Chaos. Gayunpaman, tila walang katapusan kung gaano kataas ang kanyang isip na palasyo at ito ay napapaligiran ng kawalan. Patuloy na bumubuhos ang enerhiya. Ang enerhiya ay nakakaapekto sa kanyang mga meridian ng paulit-ulit pagkatapos ay dumaloy sa kanyang mga acupoint. Sunod-sunod na bumukas ang acupoints niya sa impact. Kabanata 2123. Sa loob ng bawat acupoint, hindi pangkaraniwang bagay ang nangyayari. Mga gininto ang lawa, ipinagbabawal na rune, enerhiya ng Chaos Chi. Parang isang bagong mundo ang nabuo.
Hanggang sa sumugod ito sa ikapitong acupoint kung saan ang enerhiya ay tila natuyo, ang mga rune na nagbigay ng catalysta na ito ay tila hindi sapat at ang lahat ay automatikong huminto. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang nag-aalalang tingin ni Frostin Usoro. Senior. Junior, gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Lumakas ba ang iyong paglilinang? Nag-aalalang tanong ni Frosty nang magtama ang kanilang mga mata. Tumango si Alex. Dapat mas malakas at magkasama ngayon. Tanong ni Frosty Jr. Saang lupain ka ngayon? Bakit hindi ko maintindihan ang nakikita ko? Ang mga pamamaraan ng paglilinang na ginagawa mo ay kakaiba. Kahit anong gawin ko parang nasa core formation pa rin ako. Sagot ni Alex. Core formation. Sinulyapan siya ni Frosty pagkatapos ay inakbayan siya at marahan siyang inaliw. Ayos lang. Ang sakuna na kailangan mong tiisin noong isang araw ay diretso na. Nabigo mo ito ngunit buhay ka pa rin at iyon ay napakalaking kapalaran sa loob ng kasawian. Huwag pang hinaan ng loob. Kung kami ay mas handa, ang mga pagkakataon na magkakaroon ka ay mas mahusay. Si Alex ay hawak ng isang kaakit-akit na kamamanghang kagandahan. Ang tagal na rin niyang naging malapit sa isang babae kaya't ang kanyang pagnanasa ay nasa lahat ng dako ngayon. Tahimik siyang kumalas sa yakap nito at nakita niya si Bubbles Rockefeller na nakahiga sa isang kumot. Gaano na ako katagal nag-training? Tanong niya. Hindi naman ganoon katagal, mga 2 araw lang. 2 araw na. Naisip ni Alex ang mga taong iyon mula sa pamilya Usoro. Ang iyong ama at ang iba pa. Sigurado ka bang ayos lang sila? Huwag kang mag-alala. Ang aking ama ay lubos na pamilyar sa mga paraan ng mundo at alam niya kung paano hawakan ang kanyang sarili. Sa mga lugar tulad ng Misty Swamp, tiyak na hindi sila lalayo rito. Hanggat umalis ang mga mula sa Plenilon Sect, makakalabas tayo sa Misty Swamp at makatahak sa ibang landas. Nang matapos magsalita si Frosty, pinag-isipan pa niya ito at sinabing, ang Starborn City ay nasasakupan ng Plenilon Sect, at tiyak na imposibleng bumalik doon. Ngunit maaari tayong pumunta sa ibang mga lungsod na protektado ng ibang mga sekta. O tama na. May nakita akong maganda. Dinala ni Frosty si Alex sa kabilang bahagi ng kuweba at itinuro ang dingding. Tingnan mo ang mga salitang ito. Tumingin si Alex. Ibang-iba ang mga karakter na iyon sa mga salita sa Amerika. Hindi tama ang kanilang hugis at hindi rin ito mukhang sinaunang wika. Caught unprepared as he was, halos nabulag siya nang tingnan niya ito. Nahihiyang pag-amin niya, Senior, I'll be honest with you. I'm actually illiterate and hindi ako marunong magbasa. Natigilan si Frosty ng ilang segundo tapos biglang natauhan. Naaalala ko na ikaw ay mula sa mga kaparangan at ang mga salita doon ay talagang iba kaysa sa mga narito. Babasahin ko ito para sa iyo. Ito ang mga salitang iniwan ng master ng Plenilon Sect, nagulat si Alex. Ang mas ikinagulat niya ay sinabi ni Frosty na ang isa sa mga bangkay sa kuweba ay ang master ng Plenilon Sect. Ang kasalukuyang Sect Master na buhay ay talagang peke. Ang master ng Plenilon Sect ay tinawag na Jensen Springer. Ang 2 pang bangkay ay nasa kuweba. Ang isa ay asawa ng amo at ang isa ay ang kanyang anak. Ang kanilang pamilya ay inimbitahan ng isang kaibigan na nagsabing natagpuan nila ang mana ng sinaunang Holy Phoenix Sect. Sa hindi inaasahan, lahat ng ito ay isang masamang pagsasabuatan. Matapos makapasok ang pamilya ni Jensen sa latian, pinasok pa sila ng kanyang kaibigan at naligaw sila at nalason sila ng labis na nakamamatay na lason. Pagkatapos nahirapan silang maglakad pabalik ngunit hindi nila mahanap ang kanilang daan palabas kahit anong pilit nila. Dahil walang direksyon sa lugar na ito, sa wakas ay sumilong sila sa kuwebang ito na kanilang natagpuan. Nakakalungkot na sa huli, hindi pa rin nakalabas si Jensen at ang kanyang pamilya at namatay sila sa lason. Tulad ng para sa kaibigang iyon, malamang na nagbago siya ng kanyang hitsura, kinuha ang pagkakahawig ng mukha ni Jensen bago pinamunuan ang Plenilon Sect. Ang pangalan niya ay Seth Zamora. Si Seth sa una ay isang makapangyarihang tao, sabi ni Frosty.
Sinabi na ang kanyang cultivation base ay ang ikasyam na kaharian sa Imminent Immortal, at batay sa Loika, hindi niya dapat itinoon ang kanyang mga mata sa isang bagay tulad ng Plenilon sect. Ngunit sinabi ng patay na sect master na ang layunin niya ay ang napakalaking sikreto na itinatago ng Plenilon sect. Anong sikreto? At ano nga ba ang kanyang ikasyam na kaharian sa Imminent Immortal? Ang Imminent Immortal ay karaniwang malapit sa pagkamit ng immortalidad, paliwanag ni Frostine. Maaaring mayroon silang lakas ng mga nasa immortalization, ngunit wala rin sila doon. Sa kasalukuyang mahusay na mundo ng Amerika, ang kapangyarihan ng mga batas ay nasira at napakahirap na makamit ang yugto ng immortalization. Kahit na uminom ka ng Heavenly Lopil, may 1 minuto lang na pagkakataon na maabot mo ang immortalization. Narinig ko na sa paghahanap lamang ng Phoenix Sect matutupad ang mga batas. Pagkatapos maaari mong maabot ang yugto ng immortalization. Sekta ng Phoenix. Bakit may kakaibang pangalan? Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 2124. Ang Phoenix Sect ay isang sinaunang sekta. Narinig ko ang isang matanda na nag-uusap tungkol dito. Nabalitaan na natagpuan ito ng isang walang katulad na babae na may pangalang Phoenix. Speaking of it, parang kwento ng pag-ibig ito, ayon sa alamat, ang Phoenix ay nagmula sa sinaunang pamilya ng Divine Phoenix at noon ay isang Divine Empress. Dahil itinayo siya ng kanyang mga kaaway at kinulit siya, ang kanyang pisikal na katawan ay nahulog, at ang kanyang banal na kaluluwa ay tinatakan sa isang makulay na bato ng Diyos na nahulog sa mundo ng mga tao. Sa huli, nakuha ng isang binata ang bato at nagkaroon siya ng walang hanggang ugnayan kay Phoenix. Sa tulong ni Phoenix, dahan-dahang lumaki ang binata at sa wakas ay naging isang dakilang emperador. Nagtatag siya ng isang sekta na espesyal para sa Phoenix at tinawag itong Phoenix Sect. At narinig ko mula sa matanda na ang dakilang emperador kalaunan ay naging emperador ng lahat ng kaharian at naging emperador din ng dakilang mundo ng Amerika. Pakiramdam ni Alex ay parang nakikinig siya sa isang mito o alamat. Matapos niyang marinig ang kwento mula kay Frostine, naramdaman niya ang mabilis na paglukso ng kanyang puso sa kanyang dibdib at hindi niya magawang kumalma. Bigla niyang naisip si Whitey at naalala ang Diyosa, si Rinwell Mathis, sa Spiritual Valley Dungeon. Naisip din niya si Saitagarba. Mula sa kasaysayang pinagdaanan nilang lahat, mayroong isang tao na ang pag-iral ay hindi mabubura at ito rin ay isang napakahalagang tao. Ang tao ay ang Panginoon ng lahat ng kaharian sa Amerika at ang pinuno ng alyansa ng mga tao. Matapos ang napakaraming kumpirmasyon, natitiyak niyang ang emperador sa mga alamat na narinig ni Frostine ay ang pinunong paulit-ulit na iniisip ni Rinwell. Napakalungkot at magandang kwento ng pag-ibig na ipinasa mula noong sinaunang panahon. Gusto ko talagang makabalik doon at makita ang dakilang emperador pati na rin ang Phoenix na iyon. Gayunpaman, alam niyang imposible iyon. Matagal na silang patay. Nang sumalakay ang Undead Clan, hindi mabilang na mga bayani ang namatay at maraming mga sagradong lugar din ang nawasak. Kahit na ang huling purong lupain ng Budismo ay hindi nagawang mapangalagaan. Junior, patuloy ni Frostine, sa tala ng pagpapakamatay ng Plenilon Sect Master na iniwan niya sa dingding, sinabi niya na ang pinakamalaking lihim na itinatago ng sekta ay ang Phoenix Sect. Ano? Nanlaki ang mata ni Alex sa gulat. Iyon ay hindi ka panipaniwala. Ang maliit na Plenilon Sect na ito ay talagang konektado sa sekta na nilikha ng sinaunang emperador ng tao. Ang unang Plenilon Sect Master ay tinawag na Chantel C. Ang Chantel na ito ay nagmula sa Phoenix Sect. Kaya, ang pinakamalaking lihim na hawak ng Plenilon Sect ay nagkaroon sila ng portal na humahantong sa Phoenix Sect. F***C. Pulalas ni Alex nang marinig niya iyon. Iyon ay napakahusay. Mukhang itong si Chantel ay talagang isang mataas na ranggo na miyembro ng Phoenix Sect. Paano nahulog sa puntong ito ang Plenilon Sect na nilikha niya? Umiling si Frostine. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagsalakay ng Undying Clan. Ang pagtatapos ng sinaunang panahon ay isang kasaysayan ng mga pakikibaka sa pagitan ng dakilang mundo ng Amerika at ng Undying Clan.
Hindi mabilang na mga sinaunang sekta ang nawala sa mahabang ilog ng kasaysayan, at narinig ko na kahit ang mga Diyos ay nahulog sa mga panahong iyon, nakahinga ng maluwag si Frostine. Anong panaginip? Upang magkaroon ng ganoong makapangyarihang tao at malaking pagbaril sa gayong panahon, tiyak na isang hindi maabot na pag-iral na kailangang tingnan ng ating henerasyon. Nakakalungkot na simula noon, ang dakilang mundo ng Amerika ay bumagsak, at kahit na ang pag-abot sa yugto ng immortalization ay mahirap gaya ng pag-abot sa langit. Ano pa ang pagbanggit sa mga sinaunang Diyos? Tumanggo si Alex at naglabas ng tula. Ang walang katapusang ilog ay dumadaloy sa silangan, ang malalakas na alon nito ay dinadala sa limot, at gayon din ang mga bayani noong unang panahon. Tumingin si Frostine sa dingding na parang nakikita niya ang sarili sa maluwalhating yugto ng panahon na iyon. Upang tumugma sa makatarungang lupain, ilang bayani noon ang gumawa ng isang mahusay na palabas. Nakakalungkot na ang Sectmaster ay hindi nag-iwan ng anumang impormasyon tungkol sa portal sa Phoenix Sect, sabi ni Alex. Napakurap si Frostine. Hayaan mong may ipapakita ako sa iyo. Naglabas siya ng isang kristal. Ito ay isang memory crystal. Nagulat si Alex. Napakahalaga ng ganitong uri ng memory crystal, mas mataas ang halaga nito ng hindi kilalang halaga. Imposibleng magkaroon nito ang sinumang ordinaryong tao. Maaaring ito ay mula sa Plenilon Sect. Tumanggo si Frostine. Noong naglilinang ka, wala akong magawa. Ang tatlong bangkay na iyon ay higit na isang hadlang kaysa sa anumang bagay, kaya't humanap ako ng lugar upang ilibing sila. Hindi ko inaasahan na may nahuhulog ako sa katawan ng Sectmaster. At ito na. May cultivation method mula sa Plenilon Sect sa loob nito, at impormasyon din tungkol sa Phoenix Sect portal. Inabot ni Frostine ang kristal kay Alex. Kabanata 2125. Tiningnan ni Alex at natagpuan ang pamamaraan na ginagawa ng Plenilon Sect ay tinatawag na Green Lotus Period. Ito ay malinaw na isang paraan na ginawa para sa mga kababaihan upang linangin. Pagkatapos mayroon ding impormasyon tungkol sa pagpunta sa portal. Sa mga talaan, sinabing tanging ang mga nagelinang ng panahon ng Green Lotus ang makakahanap at makakapagbukas ng portal. Bilang karagdagan, mayroon ding isang susi na kailangan. Sa wakas, nakita rin ni Alex ang isang simbolo ng Phoenix Sect. Ito ay isang totem ng isang Fire Phoenix. Iba ang itsura nito sa karamihan ng mga Fire Phoenix. Natigilan si Alex nang makita ang totem. Parang naalala niya na nakita niya ito noon. Matapos pag-isipang mabuti, naalala niya. Ito ay nasa Jade Medal sa singsing ni Elder Queen. Sa Jade Medal ang eksaktong disenyo sa totem. Agad niyang hinugot ang singsing. Tama iyan. Hindi lang kinuha ni Alex ang storage ring ni Elder Queen, kundi kinuha din niya ang kanyang natal magic treasure na Shanglong. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mahanap ng mga tao mula sa Plenilon Sect ang alinman sa kanila. Tignan mo ta. Inilabas ni Alex ang Jade Medal. Napansin din ni Frostine ang totem sa Jade Medal at laking gulat niya. Ito. Baka ito ang susi. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Alex. Hindi ako sigurado, ngunit sa tingin ko ito ay posible. Pagkatapos ng isang post, sinabi niya, Senior, bilisan mo at linangin ang pamamaraan ng Green Lotus Period. Pagkatapos ay pupunta kami at hanapin ang portal. Kung makapasok tayo sa sinaunang Phoenix Sect, siguradong malaki ang makukuha natin. Sige. Sagot ni Frostine. Agad niyang sinunod ang pamamaraan ng paglilinang at nagsimulang magkaroon ng desenteng pangunawa dito. Makalipas ang maikling 10 minuto, nagulat si Alex nang makitang may lumitaw sa likod ni Frostine. Isa itong Bloodline Phantom, matingkad at parang buhay na parang nine-tailed fox. Habang si Frostine ay patuloy na naglilinang, ang multo ay nagpatuloy din sa pag-anod, at ito ay lubhang mahiwaga. Ang kapangyarihan ng Bloodline ay tumataas. Kakaiba, na-customize ba itong Green Lotus Period para makuha ang Nine-Tails Bloodline? Hindi alam ni Alex, ngunit tama ang hula niya. Ang unang Sectmaster ng Plenilon Sect, Chantel C, ay mula sa royal family ng mythical creature, Nine-Tails.
Noong itinatag niya ang sekta, lahat ng mga disipulo dito ay may bloodline ng Nine Tails. Ito ang dahilan kung bakit ang lakas ng Plenilon sect ay bumagsak sa kalaliman. Ito ay dahil ang mga taong walang dugong Nine Tails ay hindi maaaring linangin ang panahon ng Green Lotus. Katumbas ito ng pagiging basurang tekmak at sa katagalan, natural lang na mahulog ang sekta sa iba. Si Richit Asterisk. Tererat tererat. Boom boom boom. Habang tinutulungan ni Alex na protektahan si Frosty, biglang narinig ang mga tunog ng labanan mula sa labas ng kuweba. Binawi siya. Nasa Misty Swamp sila kaya paano magkakaroon ng labanan. May mga ingay pa nga ng mga nagmumura. Pamilyar kay Alex ang boses. Hindi ba ito ay pag-aari ng nakatatandang kapatid ni Frosty, si Percival Osoro? Iniangat niya ang ulo para tingnan at si Percival pala talaga. Si Percival ay hinahabol ng dalawang master. Ang mga damit sa mga humahabol kay Percival ay pamilyar na pamilyar at sa isang sulyap ay malalaman ni Alex na ito ang uniforme ng mga disipulo mula sa Plenilon sect. Ang Plenilon sect ay talagang nagawang ituloy hanggang dito. Kung ganoon nga, hindi na sila dapat bumalik pa. Inawakan ni Alex ang forma sayon sa pinto saka mabilis na lumabas. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2126. Sa oras na ito, si Percival Osoro ay nasa isang malagim na sitwasyon. Tatlong disipulo mula sa Plenilon sect ang lumalaban sa kanya. Si Alex ay random na tumingin at napagtanto na hindi nila ginagamit ang pamamaraan ng Green Lotus period. Kaya ang mga tao mula sa Plenilon sect ay dapat ding magkaroon ng kamalayan na ang pamamaraan na ito ay hindi angkop na pamamaraan ng paglilinang para sa lahat, lalo na para sa mga lalaking disipulo. Ang panahon ng Green Lotus ay malamang nakasing takot ng Sunflower Treasure na siyang pinakamakapangyarihang sikretong pamamaraan sa isang nobelang nabasa niya noon. Mga bulaklak at panahon. Iyon ay mga bagay na mayroon lamang sa mga babae. Pumunta ka sa impyerno. Isa sa mga disipulo mula sa Plenilon sect ay itinaas ang kanyang espada patungo kay Percival. Ang malakas na lakas mula sa paggalaw ay nagniningning ng husto sa buong paligid sa hangin. Kasabay nito, ang dalawa pang disipulo, isa sa kanan at isa sa kaliwa, ay kinahon si Percival. Nahihirapan siyang kumilos at wala siyang mapupuntahan upang maiwasan ang pag-atake. Tapos na. Tapos na ang buhay ko. Nanigas si Percival, nakatutok ang mga mata sa talam na papalapit sa kanya. Sa sandaling ito, isang figure ang biglang sumulpat sa tabi ng disipulo na may hawak na espada. Ang figure ay may hawak ding espada at nang lumitaw siya sa tabi ng disipulo, ang espada ng figure ay laslas pailes. Squelch. Agad na nahati ang alagad. Nawala ng momentum ang espada sa kamay ng disipulo dahil wala na ang taong humawak nito. Napalihis ang talam na nagpapahintulot kay Percival na umiwas sa gilid. Young Master. Agad na tumawag si Percival matapos niyang makita ang taong nagligtas sa kanya. Sa puso niya, nananatili pa rin ang pagkabigla. Napakabilis ng taong nagligtas sa kanya. Napakalakas din itong espada. Tiningnan ni Alex ang natitirang dalawang disipulo mula sa Plenilon sect. Gumagamit ka ng battle formation, tama ba? Ang 4-division formation. Sayang at kulang ka ng isang tao para makumplito ito. Patayin mo muna siya. Nagkatinginan ang dalawang disipulo, ibinagsak si Percival at inilunsad ang kanilang mga sarili kay Alex upang sabay-sabay siyang atakihin. Nagtrabaho sila ng walang putol sa isa't isa, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Iyan ay isang mahusay na battle formation. Habang nagsasalita siya, biglang nawala ang anyo ni Alex nang walang babala. Ang dalawang espada ay nagawa lamang na tumusok sa isang afterimage. Ito ay hindi isang manikang papel ngunit isang aktwal na teleport. Paano siya nawala? Nasaan na siya? Mag-ingat ka sa likod mo. Isang espada ang kumikislap at ang isa sa kanilang mga ulo ay lumipad sa langit. Ang kapangyarihan mula sa espada ay hindi mauubos at muli itong nalaslas. Ang isa pang alagad ay pinutol sa mismong lugar.
Tinitik ni Alex ang 7 Blades of Death na siyahan sa resulta. Matapos ang pambihirang tagumpay sa kanyang paglilinang, nalaman niyang ang kanyang bilis at lakas ay lubos na bumuti. Ayon sa mga tala, kapag ang isa ay nagpunta mula sa core formation hanggang sa nascent soul, ang mga katangiang ito ay dapat bumuti ng ilang beses. Habang ang cultivation ng isang tao ay patuloy na bumubuti sa nascent soul, ang kanilang lakas ay magpapatuloy din sa pag-akyat, mula sa advanced core formation hanggang advanced nascent soul, kahit na ang pinakamababang pagtaas sa kanyang combat effectiveness ay hindi bababa sa 10 beses. Sa makatuwid, napakahirap para sa isang magsasaka na pumatay ng isang kaaway na may mas mataas na kaharian kaysa sa kanilang sarili. Gayunpaman, nalaman ni Alex na siya ay isang pag-iral na lumabag sa mga patakarang iyon. Pumasok siya sa yugtong ito mula sa core formation na tinawag niyang Infinite Golden Core. Sa teorya, dapat niyang makamit ang 3,000 gintong core, ngunit mahirap sabihin kung ang huling bilang ay magiging 3,000 sa huli. Gayunpaman, mayroong isang bagay na maaari niyang kumpirmahin. Mayroon na siyang 7 ginintoang core at ang kanyang lakas ay halos 7 beses. At ang dati niyang Golden Core ay maaaring agad na pumatay ng isang profound mystic. Nasiyahan si Alex sa kanyang tagumpay. Si Percival, na kanyang iniligtas, na nakatayo sa tabi niya, ay labis na nagulat. Masyadong malakas. Sinubukan ko ang aking makakaya at wala akong nakitang paraan upang makaligtas sa pag-ataking iyon. Ngunit madali niyang nalagpasan ito at nag-iwan pa nga ng maraming puwang para sa iba pang mga bagay habang ginagawa niya ito. Kinuha ni Alex ang mga storage bag ng mga disipulong iyon at nagtanong, ayos ka lang? Paano nakapasok ang mga tao mula sa Plenilon sect? At ang mga tao mula sa iyong pamilya o Sorrow? Nang magsalita si Alex tungkol dito, naging malamig at galit ang ekspresyon ni Percival. Pero bakas din sa mukha niya ang sakit. Dinala ng master ng Plenilon sect si Hermione mula sa pamilya Yggdrasil at daan-daang mga disipulo at sumugod sa Misty Swamp. Ang aking pamilyang Usoro. Napilitang humiwalay at tumakbo, at sila ay namatay ng malungkot. Ang aking ama. Malakas ang tibok ng puso ni Alex sa kanyang dibdib. Nagkaroon siya ng masamang pakiramdam sa kanyang tiyan. Kabanata 2127. Sa pamilya Usoro, maliban kay Frostine Usoro, si Alex ang pinakamalasakit kay Absol Usoro, isang matandang lalaki na pinahahalagahan ang pagmamahal at katwiran. Nang bumili ang aking ama ng oras para makatakas ang aming mga tao, pinasabog niya ang kanyang sarili. Sabi ni Percival. Ginawa din ng natitirang 300 Shadow Guards ang parehong. Ngunit kakaunti ang mga nakaligtas, na ang ilan ay matanda na, mahina, may sakit, at may kapansanan. Imposibleng makaligtas sila sa Misty Swamp. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, sa wakas ay hindi na nakapagpigil pa si Percival at napaluhod siya sa lupa sa sakit. Naikuyom ni Alex ang kanyang kamao, naramdaman ang walang katapusang pighati at galit na umiikot sa kanyang puso. Pagkatapos nagpatuloy si Percival, ang master ng Plenilon sect ay personal na umalis, at tila hinahanap kanya dahil gusto niya ang uwak na kayamanan at singsing na imbakan ni Elder Queen. Ang pamilya Usoro ay mga taong may integridad, at mas gugustuhin nating mamatay kaysa ipagkanulo ang ating Panginoon. Ang resulta. Arg. Nang gagalaiti sa galit, pumungol si Alex. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Wala siyang napatay na sinuman mula sa pamilya Usoro, ngunit hindi pa rin niya direktang naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Kung hindi niya ipaghiganti ang mga ito, hindi siya magiging lalaki. Paper Doll Curse of Three Realms. Pumunta ka. Kinuha ni Alex ang isang malaking bilang ng mga manikang papel at ikinalat ito sa kalangitan. Ang bawat paper doll ay naging isang itim na anino sa hangin at mabilis na lumipad sa lahat ng direksyon. Wala na ang matandang patriarch. Hindi hinayaan ni Alex na mawala ang pamilya Usoro. Kahit isa lang, ililigtas niya iyong mga kapamilyang tumakas. Tumingon si Alex at tumingin sa kuweba sa mga burol at pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay. Masyadong kitang-kita ang lugar na ito at tiyak na mahahanap ito ng mga taong Plenilon sect. Kaya dali-dali niyang sinabi, nasa loob ng kuweba si Senior at hindi ito angkop na tirahan.
Kailangan nating maghanap ng ibang paraan at magtungo upang hanapin ang mga tao. Ilang sandali pa tumungo si Alex sa kuweba. Si Frostin ay nagsasanay pa rin sa panahon ng Green Lotus. Bagamat hindi pa siya nagsasanay ng matagal, nakikita na ni Alex na napakataas ng antas ng pagiging tugma niya sa pamamaraang ito. Ilang sandali pa mula nang magsimula siya at ang multo ng Ninetales sa likod niya ay naging mas solid kaysa dati. Gayunpaman, kailangan siyang hadlangan ni Alex sa sandaling ito. Nagising si Frostin at nang sabihin sa kanya ni Percival, ang kanyang kapatid, ang tungkol sa pagkabalisa na naranasan ng kanilang pamilya, sumigaw siya at nagluwa ng isang subo ng dugo. Senior. Ikanaway ni Frostin ang kanyang kamay. Ayos lang ako. Gayunpaman, maaaring sabihin ng sino man na siya ay nasa bingit ng pagkawala ng kontrol sa kanyang mga emosyon. Sa sandaling iyon, gumawa ng desisyon si Alex. Sa pananaw ng isang paper doll, nakita ni Alex ang gintong kariton na kabilang sa plenilon sect na papalapit sa kanilang lokasyon. Narito ang mga tao mula sa plenilon sect at malapit na silang makarating, mabilis niyang sabi. Kailangan na nating umalis. Talagang ipaghihiganti natin ang matanda, ngunit hindi ngayon ang oras. Agad binuhat ni Alex ang kanyang anak at nagmadaling lumabas ng kuweba. Pagkatapos itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng isa pang dosenang paper dolls. Matapos ang kanyang tagumpay sa kanyang paglilinang, ang kanyang kontrol sa mga manikang papel ay naging mas maayos. Ang mga manikang papel na tumalon mula sa tatlong kaharian ay hindi kabilang sa 5 elemento ng lupa at ito ang pinakamainam na pamamaraan ng pagsubaybay na mayroon siya. Hangga't gusto niya, ang mga manikang papel ay hindi matutuklasan ng iba. Sa tulong ng mga paper doll puppet na ito, tumpak niyang matukoy ang mga ligtas o mapanganib na lugar. Paglabas ni Percival at Frostin ay agad na tinuro ni Alex ang isang direksyon. Yung side. Pagmadali. Ituloy mo. Hindi lamang niya nalaman na hindi ito delikado sa ngayon, ngunit natagpuan pa niya ang isang miyembro ng Osoro na nahihirapan. Si Richit Asterisk. Ito ang ika-4 na hipag ni Frostin. Sa unang tingin, ito ay isang babae na mukhang mabait at maamo. Gayunpaman, siya rin ay napakaselan at mahina, hawak ang isang maliit na 7 o 8 taong gulang na batang babae sa kanyang kamay. Isang buwaya ang lumitaw sa harap nila. Isa itong higanteng buwaya na hindi bababa sa 50 metro ang haba. Mommy, natatakot ako. Nanginginig ang boses ng batang babae. Huwag kang matakot. Ito. Hindi tayo nito makikita. Hindi niya tayo kakagatin. Sa sandaling sinabi niya iyon, binuksan ng buwaya ang malalaking panga nito at sinugod sila. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2128. Parehong naghiyawan ang mag-ina sa pag-iisip na ito na siguro ang huling iiyak nila sa buhay nila. Dahil dito, isang hindi kapansin-pansing anino ang biglang tumalon mula sa latian. Ang figure ay umabot sa limitasyon dahil ito ay isang anino na wala pang 1 metro ang haba. Agad itong tumalon mula sa pagiging isang patag na anino tungo sa isang 3-dimensional na bagay, isang higanteng Buddha na napapalibutan ng kumikinang na gintong liwanag. Ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa buwaya. Dagendong. Ang Buddha ay umawit ng isang malakas na himno ng Budismo, isang himno na nakakasira ng lupa. Ang buwaya ay sumugod pasulong na nagnanais na lumunin ang mag-ina, ngunit ang 2 berdeng estudyante nito ay biglang lumiit at ang pahabang katawan nito ay biglang bumaligtad sa hangin. Natigilan ang malalaking panga nito at wala na itong panahon para bigyan pa ng pansin ang mag-inang anak na babae. Boom! Tarat-tarat! Bumagsak sa lupa ang napakalaking katawan ng buwaya na naging sanhi ng pag-apo ng latian, pagtilamsik ng putik at tubig kung saan-saan. Pilit na tinangka ng nilalang na tumakas sa kailaliman ng latian. Bago ito nawala, ibinoling nito ang ulo at tumingin sa likod, ang takot na kumikislap sa mga mata nito. Natigilan ito. Ang higanteng Buddha na sobrang nakakatakot ay sumambulat na parang bula at nagkalat sa hangin. Dagendong. Galit na galit, ang higanteng buwaya ay naiinip na bumubula ng mga ambon ng tubig mula sa mga butas ng ilong nito. Ito ay dinaya.
Di asterisk man ito. Ang buhaya ay hari ng latian na ito, ngunit nalinlang ito ng isang ilusyon. Gaano ka-iya iyon? Nagngangalit ito sa galit, sinusubukang sabihin sa mga mahinang tao na ang panlilin lang ay magdudulot sa kanila ng malaking halaga. Dinudurog silang lahat at pira-piraso. Ang buhaya ay gumawa ng isa pang death roll, ang malaking buntot nito ay humahampas sa ibabaw ng latian. Pagkatapos ito ay sumugod muli sa napakabilis. Awo! Huff! Huff! Noon lang 4 na espada ang tumalon mula sa kawalan, agad na lumitaw sa harap ng higanteng buhaya. Ito ang unang 4 na espada ng Alex's Dragon's Bane of 36. Ang espada ng universo. Ang 7 blades ng kamatayan. Ang breaking point. Ang sakam na lobo. Naunawaan lamang ni Alex ang pang-4 na espada, ang Greedy Wolf, pagkatapos na maunawaan ang hanay ng teleportasyon ng baliw na matandang babae. Ang taybak na ito ay pangunahing kumakatawan sa kapahamakan, isang taybak na magdudulot ng kapahamakan. Mas malaki pa ang kapangyarihan nito kaysa sa 7 Blades of Death. Ang 4 na espada ay sabay-sabay na pumutok at ang 50 metrong buwaya ay agad na napatay sa lugar. Ang silweta ay kumikislap at si Alex, na hawak si Bubbles Rockefeller sa kanyang mga bisig, ay lumitaw sa tabi ng pares ng inaanak na Usoro. Ang 4 na buto na espada ay automatikong lumipad pabalik sa kanyang tagiliran. Sa kanila, wala ni Katie Ting na alikabok o dugo ang natira. Ikaw. Nang tingnang mabuti ng pang-4 na hipag ni Frosty ang hitsura ni Alex, isang masalimuot na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi sinasadya ni Alex na manatili doon. Sa isang pag-iisip, nawala na naman siya sa isang iglap. Mami, siya ba? Isa ba siyang diwata? Hindi, he. Siya ay isang kalamidad. Ang kanyang asawa ay pinatay at nakita niya ito sa kanyang sariling mga mata. Kaya naman kahit na iligtas sila ni Alex, walang pasasalamat sa puso niya. At saka paano makakaligtas ang isang babaeng may mababang kultibasyon na tulad niya kasama ang isang bata sa latian na ito? Paano sila lalabas? Pinatay lang niya ang buwaya para sa kanila, ngunit hindi niya sila pinalabas mula sa latian. Ano ang gamit niyan? Mami, ano po ang dapat nating gawin? Gutom na ako. Ang ika-4 na hipag ni Frostine ay napuno ng kalungkutan at galit. Bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata. Kung alam niyang ganito ang mangyayari, mas mabuting kinain na lang siya ng buwaya. Maya-maya lang ay may lumitaw na figure sa likod nila. Nang tumingin ang mag-ina, nagulat sila. Paano nila dapat ilagay ito? Parang si Alex, medyo. Kung tutuusin, mas mukha itong paper doll. Kabanata 2129. Ano yan? Hipag. Isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw mula sa kanilang likuran at si Frostine Usoro ang dumating. Kasama rin niya si Percival at 5 iba pang miyembro ng pamilya Usoro. Frostine. Kapatid, pangalawang kapatid na babae, napaluha ang ika-4 na hipag ni Frostine. Ang makita ang kanyang mga kamag-anak at malapit ng makatakas sa kamatayan ay labis na nakakasakit sa kanyang damdamin. Sister-in-law, panatilihing mahina ang iyong boses, payo ni Frostine. Ang mga tao ng Plenilon Sect ay maaaring lumabas sa ating paligid anumang oras. Susundan namin ang mga puppet ni Junior. Magmadali, lahat makipagsabayan. Ang mga dagdag na kasama nila ay ang kakaligtas lang ni Alex. Ginampanan niya ang scouting role gamit ang kanyang 3 realms paper doll puppet gaya ng nakikita niya sa kanilang mga mata. Sa madaling salita, mayroon siyang daan-daang pares ng mga mata ngayon. Pagkatapos pinona niya ang isa sa mga puppet na sinusundan ng rutang tinahak ni Alex. Sa kanilang pasulong, mas maraming miyembro ng pamilya Usoro ang natagpuan. Gaano kalakas ang Young Master? Pulong ng isang tao. Bakit parang alam niya ang daan sa paligid ng Misty Swamp tulad ng likod ng kanyang kamay? Hindi lamang siya naliligaw, ngunit nahanap din niya tayong lahat ng tumpak. Curious din ako. Pero pakiramdam ko ay sapat na ang swerte ko na nabubuhay pa ako ngayon, kaya bakit mo pinag-iisipan ng husto ang tungkol doon? Totoo yan.
Kinausap ni Percival si Frostine sa mahinang tono. Frostine, anong rank ang young master? Pakiramdam ko ay hindi ako makaligtas kahit isang suntok mula sa kanya. Isa pa, ang pamamaraang iyon ay isang bagay na hindi ko pa naririnig dati. Hindi ko rin alam, sabi ni Frostine. Sabi niya nasa realm siya ng core formation. Maniniwala ka ba? Inilibot ni Percival ang kanyang mga mata. Kung sinabi mo sa halip na maaari kang mangitlog, ito ay magiging mas kapanipaniwala. Tinapunan siya ni Frosty ng isang matinding titig. Siya ang pinakamamahal na anak ng aking Panginoon. Ang aking Panginoon ay isang dakilang tao at ang kanyang anak ay medyo magaling. Hindi ba natural lang iyon? Si Richit Asterisk. Kasabay nito, ang Panginoon ng Plenilon Sect ay nakaupo sa gintong kariton na nagngangalit sa galit. Nakakabaliw. Palagi tayong isang hakbang sa likod at ang ating mga alagad ay pinapatay kaliwat kanan. Hindi namin alam kung ano ang hitsura ng mamamatay tao. Di asterisk man ito. Nakatanggap din sila ng mga senyales ng pagkabalisa mula sa kanilang mga alagad, ngunit sa bawat oras na sumugod sila roon, ang kanilang mga disipulo ay maaaring patay na. Minsan, hindi nila mahanap ang mga bangkay, marahil ay nakalubog sa kailaliman ng latian pagkatapos na itapon dito. Siguro ang taong iyon ay tinatawag na Alex Rockefeller. Ang pamilya Usoro ay walang makapangyarihang mga amo. Sectmaster, pakiramdam ko ay natukoy niya ang aming lokasyon at ganoon siya kabilas makaikot. Gayon din, mayroon akong kakaibang pakiramdam na patuloy kaming binabantayan mula sa mga anino, sabi ni Hermione Yggdrasil. Kumunat ang noo ng Sectmaster at nag-isip sandali. Mayroon ka bang mga ideya? Nag-aalinlangan si Hermione bago kumuha ng salamin sa storage ring. Ito ay tinatawag na reflective eye na ibinigay sa akin ng aking Diyosa na Panginoon. Malamang na mahahanap ko siya gamit ito. Tumingin ang Sectmaster sa salamin at naramdaman na parang may mga karagdagang bagay sa kanyang paningin. Pero sa huli pinigilan niya ito. Kung gayon, salamat sa problema. Sectmaster, ito lang ang dapat kong gawin. Nabuhayan ng loob si Hermione nang ang Sectmaster ay tila walang intensyon na agawin ito sa kanyang mga kamay. Ginamit niya ang kanyang chi para i-activate ang salamin at isang maliwanag na liwanag ang umikot dito bago bumaril pataas sa kalangitan. Tila lumawak ito kasabay ng hangin, nagiging isang higanteng salamin na 12-12 metro ang taas, dahan-daang umiikot. Sa susunod na sandali, isang liwanag ang biglang lumabas mula rito at isang anino na 100 metro ang layo ay naliwanagan. Inihayag nito ang katawan ng isang paper doll. At sa parehong sandali, ang manika ng papel ay nagpakawala ng isang malalim na sigaw at nasunog. Kagad pagkatapos, sa kaliwa, kanan, at sa lupa sa ibaba, 7 o 8 manikang papel ang sabay-sabay na inilawan at sinunog. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 2130. Hermione, nakakamanghayang reflective eye mo. Gaya ng inaasahan mula sa isang kayamanan na ibinigay ng isang Diyosa. Ang Grand Elder ay sumampal ng kaunting pambabala. Alam niya ang kanyang lugar at hindi dapat alalahanin ng isang kayamanan na ibinigay ng isang Diyosa kay Hermione Yggdrasil. Gustuhin man niyang pag nasaan ito, nasa harapan pa rin niya ang Sectmaster. Ano pa buhay pa ang Diyosa na Panginoon ni Hermione at posibleng dumaan siya para makita ang kanyang alagad sa hinaharap. Hindi ba't iyon ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan kung aagawin niya ang kayamanan ng kanyang alagad? Malamang na ganoon din ang iniisip ng Sectmaster at sa loika na iyon, pinigilan ng kasakiman na naramdaman niya nang makita ang kayamanan. Kasabay nito, malayo sa kanila, nagulat si Alex na abala sa pagliligtas sa iba. Naramdaman niyang nasasire ang kanyang mga paper doll puppet. Sa Misty Swamp kung saan ang divine consciousness ng isang tao ay umaabot lamang ng ilang metro, hindi na matukoy ni Alex ang kanilang tumpak na lokasyon, ngayong nawasak na ang mga paper doll na inilagay niya malapit sa grupo ng mga tao mula sa Plenilon Sect. Medyo may problema tayo. Hindi ganoon kalaki ang sitwasyon at maaari lamang niyang lapitan ang kanyang mga manikang papel na may balak na magpakamatay. Sa kabutihang palad, ang reflective eye ay walang infinite reach.
Kailangan nitong nasa loob ng 100 metro ang mga manikang papel para matrigger ang salamin. Pinapatay ni Alex ang kanyang mga manikang papel upang lapitan at matukoy ang tinatayang lokasyon ng grupo mula sa Plenilon Sect. Grabe! Anong uri ng kayamanan iyon para matukoy ng tumpak ang aking paper doll Curse of Three Realms? Habang si Alex ay bigo, ang mga tao mula sa Plenilon Sect ay nabaalisa din. Nang makita ang mga paper doll na madalas na lumalabas na pinapatay ng reflective eye, sinabi ng Sect Master, may hindi tama. Ang mga manikang papel na ito ay sunod-sunod na tumatalon sa isang walang katapusang stream. Obvious naman na isinasakripisyo ng ibang tao ang kanilang mga paper dolls para malaman ang lokasyon namin. Bahagyang sumengot si Hermione. Mahahanap ko rin ang lokasyon ng caster. Itinuro niya ang kanyang daliri sa reflective eye. Puminto ang umiikot na salamin sa itaas nila. Pagkatapos isang makulay na liwanag ang sumikat na nakasisilaw sa kanilang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang larawan sa salamin. Ipinakita nito kung ano ang eksaktong ginagawa ni Alex noon na hinahabol at pinapatay ang 2 disipulo ng Plenilon Sect. Ang lalaking ito. Siya ang master na kumokontrol sa lahat ng mga manika ng papel, sabi ni Hermione. Ang ilang mga disipulo ng Plenilon Sect ay tumawag matapos mapansin ang hitsura ni Alex. Siya si Alex Rockefeller, ang young master ng pamilya Osoro. Siya ang pumatay kay Elder Queen sa isang hiwa ng kanyang talem. Nilunok din niya ang kanyang talem. Ang iilang disipulong ito ay ang mga sumunod kay Elder Queen at nakaligtas. Nakita ng dakilang elder kung paano malinis na ipinadala ni Alex ang 2 disipulo at galit na galit. The asterisk man ito yung taong sunod-sunod na pumapatay sa mga disipulo natin. Sisiguraduhin kung mapupunit natin siya. Maya-maya lang ay biglang lumingon si Alex at tumingin sa direksyon nila. Ang mga ekspresyong ipinakita niya ay parang nakikita niya. Sa sumunod na sandali, unti-unting lumabo ang kanyang katawan. Sa huli, ang buong ibabaw ng salamin ay naging isang malawak na kalawakan ng puti. Ano? Bakit hindi na natin siya nakikita? Dahil ba nasira ang salamin? Tanong ng Grand Elder. Imposible, sabi ni Hermione. Sinabi ng aking Diyosa na Panginoon na ito ay isang prehistoric na espiritual na kayamanan at hindi ito masisira kahit natamaan ito ng kidlat. Paano ito madaling masira? Muling sumili ang kasakiman sa mga mata ng Sect Master. Isang prehistoric na espiritual na kayamanan. Ito ay talagang isang bihirang kayamanan na mahirap matagpuan sa paglipas ng panahon. Kung gayon marahil ang iyong antas ng paglilinang ay hindi sapat na mataas at hindi mo maaaring itulak ang kayamanan sa buong potensyal nito, mahina kong sabi ng Sect Master, inilipat ang kanyang tingin mula sa salamin. Hindi iyon. May kakaiba sa ekspresyon ng mukha ni Hermione. Sa halip, ito ay matinding pananabik. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang Diyosa na Panginoon nang iharap niya kay Hermione ang salamin na ito. Kung ang reflective eye ay nakakakita ng iyong kalaban ngunit lumabo sa isang kisap mata, maaari lamang magkaroon ng isang paliwanag. Ang taong iyon ay nagtataglay ng 10-point forbidden spell. Ang 10-point forbidden spell ay maaaring lumabag sa natural na mga utos ng batas, isang pag-iiral na sumasalungat sa natural na kaayusan ng mundo. Anumang isa sa 10-point forbidden spell ay isang pag-iral na sumasalungat sa mismong kalikasan ng mundo. Kapag nakatagpo ka ng taong ganito, kung mahina siya, dapat mong agawin sa kanila. Kapag nakuha mo ito, inaagaw mo ang kanyang kapalaran. Kung malakas ang tao, magtago ka kaagad. Naramdaman ni Hermione na hindi ganoon kalakas si Alex. Gayon din, mayroon siyang trump card sa kanyang manggas. Kaya ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay kunin ang 10-point forbidden spell mula sa kanya pati na rin ang kanyang kapalaran. Kapag nakuha, ang mga tagumpay na maaari niyang maabot sa hinaharap ay walang limitasyon. Gayunpaman, hindi niya maaaring ipaalam sa iba ang tungkol sa bagay na ito. Kaya naman, nagbigay ng opinyon si Hermione sa bagay na iyon. May katuturan ang sinabi ng Sect Master. Posibleng kulang ang aking cultivation base at hindi ko panabot ang kinakailangang ranggo.
Pagkatapos ng isang post nagpatuloy siya, ngunit maaari kong gamitin ang reflective eye upang itago ang aking lokasyon at hanapin ang iba pang mga manikang papel. Sectmaster, hinihiling ko na payagan mo akong pumasok sa labanan. Hahanapin ko ang bawat isang tao mula sa pamilya Usoro at papatayin ko silang lahat para ipaghiganti ang aking pamilyang Yggdrasil. Kabanata 2131. Mabilis na tumalon si Hermione Yggdrasil mula sa Golden Cart at tinungo ang kailaliman ng Misty Swamp. Ang hinahanap niya, natural, ay hindi ang mga manikang papel kundi si Alex. Bagamat malabo ang reflective eye, mayroon itong ibang epekto na nagmamarka ng target. Kaya kahit na mayroon si Alex ng 10-point forbidden spell sa kanyang katawan na sumasalungat sa natural na kaayusan ng mundo at maaaring protektahan siya mula sa reflective eye, mahahanap pa rin niya ang kanyang tinatayang lokasyon. Sa sandaling ito, nararamdaman din ni Alex na parang may kung anong nakalock sa kanya. Junior. Si Frostine Usoro at ang lahat ay sumunod sa papel na manika ng papel at naabutan siya. Sa ngayon, humigit kumulang 50 katao ang nailigtas ni Alex. Ito ay tungkol din sa limitasyon ng kanyang paggamit ng mga paper doll puppet. Senior, pinapatamaan ako. Binigyan siya ni Alex ng mapait na ngiti. Nagulat si Frostine, sino? Umiling si Alex. Nararamdaman ko lang at mabilis na may humahabol sa akin. Ang aking mga paper doll puppet ay maaari pa ring mag-scout ng ilan sa mga kondisyon ng kalsada. Kailangan mong magmadali at pumunta sa direksyon na iyon. Kukunin ko ang mga paper doll puppet para pangunahan ka, bilisan muna. Ano naman sa'yo? Nagsimulang maging balisa si Frostine. Ilalayo ko ang taong iyon. Ano? Ang Sectmaster ng Plenilon Sect ay marahil ang isa lamang na makakalock sa iyo. Paano mo siya haharapin mag-isa? Hindi, mananatili ako sa iyo. Senior, kailangan mong magsanay ng husto para walang hangganan ang iyong kinabukasan. Huwag kang mag-alala sa akin. Kahit na ang kanilang Sectmaster na nasa ikasyam na kaharian ng Imminent Immortal, hindi ako mamamatay ng ganoon kadali. Alam din ni Frosty na sa antas ng kanyang paglilinang hindi siya gaanong makakatulong sa kanya. Sa halip ay magiging pabigat siya sa kanya. Anak mo, Bubbles. I promised her mother na aalagaan ko siya kahit anong mangyari. Hindi tayo mapaghihiwalay. Mamatay man tayo, mamamatay tayong magkasama. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi siya nakakaramdam ng katiyakan na ibigay ang kanyang anak kay Frostine. Paano kung ang buong grupo ay nolipol? Buti pa si Alex ang kumapit sa kanya. Malapit na sila. Bilisan mo at umalis ka na. Pagkasabi nito ay agad na tumakbo si Alex sa kabilang direksyon. Maya-maya naramdaman niyang lumingon din ang humahabol sa kanya para sumunod agad sa kanya. Naglabas si Alex ng ilang paper doll puppet. Hindi niya inaasahan na sa sandaling ilabas niya ang mga ito, agad itong nasunog at halos masunog din ang kanyang mga daliri. Shitty, ang ganda. Mabilis siyang nag-teleport. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi mabagal ang sumusunod sa kanya. Moreover, she also said, huwag mo nang subukang tumakbo. May marka na ako sa iyo at mahahanap kita saan ka man magpunta. Babae. Natigilan si Alex. Akala niya ito ang peking Sectmaster mula sa Plenilon Sect. Hindi niya inaasahan na makarinig ng boses na tila pag-aari ng isang dalaga. Sino ka? Nasa malalim na si Alex sa Misty Swamp nang magtanong siya. Ang pangalan ko ay Hermione Yggdrasil. Shit, kapatid ka ni Chloe. Tama iyan. Biglang nakita ni Alex ang isang babaeng nakapulang damit na sumugod sa kanya mula sa harapan sa mga sandaling ito, at sa magkabilang gilid ay papalapit din sa kanya ang parehong babae. Tama yun, ang eksaktong parehong babae. Pati yung nasa likod niya, di ba apat sila? F***, hindi sila maaaring maging quadruplets, tama ba? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2132. Divine Eye, Perception. Tingnan ang nakaraan at hinaharap at ipakita ang katotohanan.
Mabilis na kinumpirma ni Alex na hindi sila quadruplets at mayroon lamang isang tunay na pisikal na katawan habang ang tatlo pa ay mga salamin na imahe. Gayunpaman, ang tatlong imahe ng salamin ay napakamakatotohanan at maaari silang mawala bilang tunay. Hindi lamang sila nagmukhang lubos na makatotohanan, ngunit naramdaman din nila ang totoo sa pamamagitan ng kanyang banal na kamalayan. Kaya kahit na ang mga pag-atake mula sa mga mirror na imahe ay tunay na totoo. Klang, klang, klang. Matapos ang nakakagulat na palitan ng suntok ng kanilang mga armas, hinawakan ni Alex ang kanyang anak sa kanyang mga bisig habang siya ay umatras ng 3 hakbang. Ang 4 na Dragon Bone Swords ay nakatayo sa atensyon at nahahati sa 4 na direksyon. Anong kakaibang larawan ng salamin? Masasabi ni Alex na ang cultivation base ni Hermione ay hindi masyadong mataas, ngunit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay mas mataas kaysa sa kanyang cultivation level. Kaya kasama ang 3 larawang salamin na tumutulong sa kanya, nalaman ni Alex na hindi niya ito madaling crush. Ang nagpahirap sa lahat ay kailangan pa rin niyang protektahan ang kanyang anak. Kuminto na rin si Hermione, kuminto sa kanyang pag-atake at sa halip ay nagsabi, hindi masama ang iyong lakas, ngunit wala ka sa antas kung saan mo ako matatalo. Ngunit higit sa lahat, hindi mahirap na bagay kung gusto kong patayin ang iyong anak na babae. Nanlamig ang mga mata ni Alex. Pwede mong subukan. Umiling si Hermione. Sa tingin ko maaari tayong mag-usap o gumawa ng deal. Natigilan si Alex. Sinisira ko ang iyong buong pamilya at gusto mo pa ring makipag-deal sa akin. Isa lamang itong tribo, mga bono ng sekular na mundo. Ang tinatawag na relasyon sa pamilya ay ganap na mapuputol sa loob ng higit sa 1,000 taon. I don't care about it, walang pakialam na sabi ni Hermione. Batay sa sinabi niya kay Alex na mayroong kanyang divine eye, totoo ang kanyang mga salita at hindi siya nagsisinungaling sa kanya. Ngunit, ito ay napaka-interesante. Ganyang babae. Ang kanyang mga magulang ay pinatay at ang salarin ay nasa harap niya at talagang sinabi niyang wala siyang pakialam. Posible ba iyon? Ayon sa mga karanasan ni Alex, ang naturang tao ay maaaring may problema sa utak o mas malaking sabwatan. Ano ang deal na gusto mong gawin sa akin? Gusto ko ang 10-point forbidden spell na taglay mo. Kiss. Pagkabigla at pagtataka ang bumalot sa puso ni Alex. Ang 10-point forbidden spell ay lumitaw sa kanyang noo at cardiac acupoint nang hindi maipaliwanag. Sa kasamaang palad, walang mga talaan nito kahit sa Ultimate Book of Medicine. Kinailangan niyang tuklasin ng may pag-iingat dahil walang alam tungkol dito. Paano nalaman ng babaeng ito? Gayunpaman, hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya. Ano itong 10-point forbidden spell? Hindi ko pa ito narinig. Nagkamali ka ba? Umakyat ang kahangahangang aura sa paligid niya habang naghahanda siyang mag-teleport palayo para makatakas. Gayunpaman, biglang naglabas ng salamin si Hermione na umikot. Sa sumunod na segundo, 4 na magkaparehong kopya ng kanyang sarili ang lumitaw sa tabi niya, bawat isa sa kanila ay replika ng kanyang sarili. Napatulala si Alex. Sumulyap siya sa salamin at sa wakas ay naunawaan niya kung paano nabuo ang kanyang mga imahe sa salamin. Ngunit hindi ba't napakalakas ng mahiwagang kayamanan na ito? Makakagawa kaya ito ng walang katapusang mga kopya? Ngunit sa kabilang banda, nararamdaman din niya na ang mga bagong salamin na imahe ay may parehong lakas tulad ng iba at hindi mas mahina. Ayon sa loika na ito, hindi ba ang babaeng ito ay isang hukbo ng mag-isa? Ito ay ganap na mapangahas. Talagang hindi ako nagkamali. Pinalibutan ng lahat ng Hermione si Alex at sabay-sabay na sinabi at parang echo ang boses nila sa isang sinehan. Kilala mo ba kung sino ang aking amo? Siya ay karaniwang ang Diyosa ng oras, isang tunay na Diyosa. Isa itong prehistoric divine artifact na ibinigay niya sa akin, ang Reflective Eye. Matutukoy nito kung ang isang tao ay may 10-point forbidden spell. Hangga't handa kang hayaan akong magkaroon ng bahagi nito, ibibigay mo sa akin ang salamin. Tanong ni Alex. Iyon, syempre hindi. Napangiti ang labi ni Hermione. Well, baka pwede sa future.
Hanggat pumayag ka na ibahagi ito sa akin, maaari nating linangin ito ng magkasama. Maipapangako ko rin na magiging kasosyo mo sa paglilinang. Paano naman? Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Kasosyo sa paglilinang. Isang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Alex. Kasosyo sa paglilinang. Hindi ba't asawa ang ibig sabihin noon? Habang nakakataba ng puso ang kalagayan mo, hindi ba ito ang kaso ng pagbabahagi ng ipinagbabawal na spell? Kaya hindi ito isang kahirapan. Sa tingin ko rin ay maganda ka, ngunit paano kita pagkakatiwalaan? Kung gayon, ano ang kailangan mo para pagkatiwalaan mo ako? Paano ito, tanggalin mo ang isa sa iyong damit na panloob at ibigay sa akin bilang tanda ng iyong pagmamahal. Anong sinabi mo? Kabanata 2133. Ayaw mo. Tapos alam kong nagsisinungaling ka lang sa akin. Hindi mo man lang matutupad ang ganoong simpleng kahilingan, ngunit sasabihin mo na gusto mong maging kasosyo sa paglilinang. Napakahusay mong sinungaling at napakagaling ng dila mo. Kumunat ang noo ni Hermione Yggdrasil at mumuso sa loob. So, pervert lang pala siya. Gayunpaman, ang isang taong may ganitong uri ng pagnanais ay hindi mahirap pakitunguhan. Nagkunwaring nahihiya si Hermione. Sinong nagsabing nagsisinungaling ako sa'yo? Ako lang. Medyo nahihiya. Humihingi ka ng pinakakilalang damit sa sandaling ibuka mo ang iyong bibig. Iyan ay isang sagradong bagay para sa isang babae kasama ang pabango na kasama nito. Umisi si Alex at sinabing dahil sa tunay na pabango na iyon kaya ko ito gusto. Napakawalan Gia. Hihihi. Ako ay isang lalaki na mas mahal ang magagandang babae kaysa sa iba. Kung gayon dapat kang lumingon. Hindi iyon gagana. Natatakot ako na saksakin mo lang ako gamit ang iyong espada at matatapos na. Sige. Mayroong 7 mirror images at habang 4 sa kanila ang nakatutok kay Alex, ang 3 naman ay hamarang sa totoong katawan ni Hermione mula sa kanyang paningin. Maliwanag, kaluskos ang narinig. Makalipas ang ilang minuto, isang magandang pares ng underwear ang itinapon sa direksyon ni Alex. Dito. Thud. Direktang dama po ang underwear sa ulo ni Alex. Hindi niya ginalaw ang isang kalamnan. Hoy, nawala ka na ba sa isip namin? Nang makitang hindi siya gumagalaw, binigyan siya ni Hermione ng isang inis na tingin. Gayunpaman, hindi pa rin kumikibo si Alex. May hindi tama. Sa wakas ay naramdaman ni Hermione na may isang bagay na mali at sa sandaling ito, ang kanyang banal na kamalayan ay nakakita ng isang flash ng isang figure sa kanyang kaliwa. Ito ay si Alex kasama ang kanyang anak na babae sa kanyang mga bisig na nagmamadali sa kabilang panig ng latian. Shoal, niloko niya ako. Galit na bulalas ni Hermione bago agad humabol. Sumunod din sa kanya ang mga mirror images. Gayunpaman, agad niyang natuklasan na ang 4 na imahe ng salamin na orihinal na nagbabantay kay Alex ay hindi gumagalaw, na tila sila ay nakulong sa isang uri ng porma sayon. Medyo may kakayahan siya. Ang reflective eye ay bumaling sa kanyang kamay at ang 4 na salamin na imahe ay agad na naging alikabok. Pagkatapos isa pang 4 na salamin na imahe ang sumugod mula sa reflective eye, nagkalat at nagmamadaling habulin si Alex. Pagkalipas ng 2 segundo, biglang inabot ni Alex na nakasuot ng underwear ni Hermione sa kanyang ulo para kunin ang damit. Pagkatapos kumislap ang kanyang katawan, nag-teleport sa kabilang direksyon. Ito pala ang totoong Alex. Fake yung tumakas kanina. Mabilis na naabutan ni Hermione ang peking papay. Binigyan kita ng madaling paraan pero pinilit mong tahakin ang mahirap na paraan. Sige, baliin muna natin yung mga pamo. Tererat tererat. Boom, boom, boom. Hindi lamang nabali ang mga binti ng papay, nabasag din ang kanyang buong katawan kasama ang kanyang anak na babae. Natigilan si Hermione at napasigaw, F*** King Hell, I fell for it. Ito ay isang pekeng. Mabilis siyang tumalikod, ngunit matagal nang tumakas si Alex. Nakakadismaya ito. Tingnan natin kung saan ka tatakbo.
Huli niyang hinugot ang reflective eye at itinuro ang kinaroroonan ni Alex bago bumaril sa isang ligaw na gitling. Till then,